po kami ng bigas. And later, pag-uusapan natin ang sahod reveal ni Angie at ang kanyang mga duties and responsibilities and ang kanyang ang ating shoutout. So, see you later. Later, alligator. Ay, ikaw yun. Ito na po ang aming bagong palengke. So this is second time na nakarating ako dito, no? So nung nakaraan, namili dyan tayo sa Masway Supermarket. At yung Lucky 8, yan sa bandang baba, yan naman ang aming bagong palengke. So napakaganda ng bagong palengke ng Mapulang Lupa, Panli. So ayan, pang ilang kanto lang mula sa hagdan na yon, ilang ilang stall lang. No? So ayan ay sa harapan ng P2P Paradahan. At dito tayo kay Birth and Lean. Ayun. Bigasan ang ating suki, no? So dito na sila ngayon nakapwesto, kaya po sa mga may mga negosyo ng tindahan, dito na po kayo kumuha. Hindi, iba-vlog ko ang gandang kasi. Kaya kay Mariel. Asan na yun? Hello, kamusta? Oo. Siyempre, ikaw pa ba? Ha? Oh, andito ka pala, bebe. Oh, hi guys! Shout out muna. So, dito yung end sa kabilang side. Ayun. Para sa pamilya ko. Sa New Zealand. Alam ka ka. Ang may-ari. Asan na ang ating sinara na? Yun, ganon. Wow, sexy boys. Boys. Yun. Yeah, wala nang bigas. 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 So tumutulong si Kier, tinuturuan, pero hindi naman pagbubuhatin, tinesting lang ni Kier kung kaya niya. No, so syempre, to the rescue ang kanyang daday. Ayan. Going like this, and it hurts the back. And down, grab it, lift up. Kahapon, nagsimula na si Angie na mag-isa rito, na kasama ko. So, we did a great job. Maganda rin naman na naging sales namin kahit pa paano. And hindi maiiwasan talaga na some of those customers were asking where yung dati nating tindera, no, na si Ate Ana. And siguro kasi due to being a neighborhood din, hindi lang dahil tindahan, no, kasi nga maganda ang naging customer service natin. So ganun din sila ka-relax. How to say that ba? Yung ka-open to ask why, what's wrong. Kala nila day off lang, ganyan. Kasi nga they used to buy here na ang humaharap sa kanila madalas ay si Ate Ana. So kagabi lang kahapon. Kagabi lang bateng, kung sinabi. Kagabi lang nalaman ni Daddy. Kasi, hindi kami nagkita ni Daddy ng umaga. Kasi, umalis pala sila Daddy, namasyal sila ni Kier. No? Parang boys out nila. Nag road trip. Punta sila arena, kung saan sila nagpupunta. Yan. Tapos, yun nga. And, he said, Daddy expecting talaga na until katapusan. And then I said, tinapos ko na. Kasi, napapagod na ako dun sa ganung laging senaryo na araw-arawin na lang ba akong magsasabi siya ng ganito, ganyan, no? The worst case pa nga yung salitang tinatamad na magtrabaho. So, tinatamad na rin ako magpasweldo, di ba? Kasi negosyo ito no? Tayo nga mga may-ari, kahit gusto natin na magpahinga, we just cannot do that. Kahit may mga tindera na tayo, may mga tauhan na tayo, we just cannot relax, no? Hindi basta-basta, ini-schedule pa, kahirapan pa, di ba? So, ganun talaga ang sakripisyo. But however, making a big decisions of losing an employee, talagang mahirap. But mas mahihirap kung ang maaapektuhan na ay yung paano ang samahan araw-araw. So mainam na maging na lang, no. So yun nga. But before we continue, ito ay ang magiging sahod reveal ni Angie, no? At kung ano ba ang aming mga napag-usapan, no? Na aming magiging sistema at ang aming magiging deal sa isa't isa, no? Ayan.
So, I would like to shout out Angeline Valmores 5461. Ito po yung sa last video. Yan din yung kinatatakutan namin kapag kumuha ng kasama dito sa tindahan, mapakamag-anak man o hindi. Kaya kahit sobra-sobra, as in sobrang pagod namin mag-asawa sa araw-araw dito sa tindahan, laban lang kaming dalawa. Minsan nga naiisip na namin magtrabaho na lang ulit kapag sobrang pagod na. Morning shift ako at night shift naman asawa ko. 4 a.m. open na kami until 12 or 1 a.m. open kami. May times na magigising na ako, open pa ang asawa ko. Kasi may nakatambay pa o may mga tao pa. Mga tropa naman niya, mga nakatambay, ganong oras. Hindi talaga biro ang magtindahan. Hirap din na hindi tayo mismo ang nag-handle nito. Kasi worst is, baka makita mo o malaman mong ubus na ang laman ng tindahan mo kapag iba ang nag-handle. Ayan. Which is true naman, even kadugo pa or whatsoever. Naalala ko dati, hindi ko naman inaano yung naalala ko dati, umalis kami, one day lang. No, kumuha yung first time kumuha ng alien card dati ni Daddy, nandun pa kami sa dating tindahan. So po, pag sinaway mo naman sasama ang loob, no? Kuha dito, inom dito ang aking pamilya, no? Inutusan ko pa sila na i-surprise birthday si Daddy Park. Kaya habang nagde-date kami ni Daddy sa Manila, kumukontak ako sa kanila kung ano yung mga gagawin at ano yung mga isi-set up, no? Talagang it's pain in the ass. Ang mahirap kasi doon sa part na yon is yung bahay namin syempre at saka yung tindahan. Syempre wala silang ibang iikutan at nagkukusina kami before doon sa tindahan, no? That time wala pa si Angie yata sa akin noon. And then ang hirap, no? Wala akong masabi, ang hirap din, ano? But hindi, sabi nga ni Daddy, wala kang magagawa. Pag lumalaki ang negosyo mo, kailangan mo talaga ng ibang tao. Kaya nga may sinasabing CCTV, may sinasabing nakamonitor ka, hindi yung halos pinabayaan mo na ang negosyo mo sa mga empleyado mo. So talagang hands-on ka pa rin. Kailangan mo lang ng katuwang physical works, and yung kapag wala ka ay yung gaganap ng mga kailangang gawin kapag wala, no? And ang kagandahan naman kasi hindi naman ako matagal nawawala, no? So yun lang, no? Very sad din talaga sa part ko sa nangyari. Ellen Pilar, nakakatawa ka talaga, Mami Park. Di boring mag-vlog. May mga learnings pa with pa shout out pa. Love you, Mami Park. Ayan. Thank you. Na Ricky Anuevo, nakakainis din minsan ang employee ni Maarte. Hehehe, God bless, Mami Park. Ay, swerte ko na lang, hindi maaarte naman ang mga naging mga naging empleyado ko. Kaya hindi sila masyadong performing good, hindi naman sila maaarte. Actually, even Ate Ana, hindi maaarte. No, ayan. So, Ricky, may hugot ka. Charot. Ayan. Carlin Sumapong 7351. Ako, Mami Park, nagpapasalamat talaga ako na nakapag-desisyon ako ng ganitong magsari-sari store. Kasi kung hindi ako nagnegosyo, siguro nasa abroad na naman ako ngayon, which is true, no? And talagang I really do hope, Ma'am Carlin, na one day talagang masasabi mo na worth ang iyong naging decision, no? Thank you very much, Ma'am Carlin. Ellen Pilar, thanks, Mami Park. From now, maghihigpit na rin ako. Kahit ano pang sabihin nila, magmamatigas na rin ako, Mami Park. Ang pagod, kaya magtindahan, pero masaya kasi sariling negosyo, always watching, love you. Ang ibig sabihin ni Ma'am Ellen Pilar dito ay yung mga nangungutang sa kanya ng mga kamag-anak, na which is mas malaki pa yung halaga ng pupunta sa utang kaysa sa nagiging sales. Okay. Lilibeth Galyasinaw _0903. Mami, selected po ba ang nabibigyan ng promo ng PMFTC? Kasi 3 years na po sari-sari store ko. 10 copy ko pa lang po ang naibibigay na free. Mas maganda pa po kumuha sa mga wholesaler. May free na gin every rim. Ito po kasi, depende po kasi iyan sa inyong ahente. And also, depende po sa allocation ng promo. At depende rin po sa kinukuha nyo na sigarilyo. So, that's what I'm thinking, no? Kasi in my part, hindi naman po ako laging may promo. Hindi naman po ako laging may mga freebies. What I mean is, I know for the fact na sa iba, binibigyan nila, tapos may mga panahon na wala ako, and then may mga times naman na guro naaawa din sa akin si ahente, no, lalo na kapag bumababa ang sales. So syempre kahit papaano nabibigyan ng ayuda, no. I'm not, maybe it's for the allocation, I think, no, yun yung ano ko doon, kasi hindi rin naman ako laging merong free. Lagi lang akong meron kapag may available, no, yun. Pero I mean dito sa lugar namin pina-priority ako, yun. Siguro baka, ano din, by area, and kung ano yung inalat ng company sa ahente na ipamimigay niya under niya. Ayun. Lilibet, hindi, nasabi ko na si Lilibet Galyasinaw. Lonsi of W Kuwait, yun lang, Mami Park, kaya siya hindi compatible na may kasama. Mahirap talaga pag pagtiwala ang nawala. Diyan pa lang sa Pinas, paano pa pag sa ibang bansa siya, mahirap kanyan. Yun. Eleanor, tama naman, Mama Lonsi, no? Nagulat ka ba, Mama Lonsi? Eleanor Rosero 3626. Sabi niya, Mami, ako kasi anak ko, pinagbantay ko sa tindahan. Alam ko may malasakit sila sa negosyo, Mami. Wait ko po
ko share mong number ng Marby Bread for business tayo. Hehe, Sapang Palay po location, mami. Yung ahente ko po dito, sakop din niya ang San Jose del Monte. Hindi ko lang alam po kung yung Sapang Palay ay San Jose del Monte na rin part. And then, may number po akong binilagay doon sa description ng video ko na yan, na kung saan po kayo nag-comment. Kontakin niyo lang po, no? Ayan. Tapos, Glenn Altes 5912, mami, saan po nabibili? Ayan, yung akin daw, sa Shopee, peeling lotion, kulay blue. One time ha, iaano ko kung alin yung pwede kung paano ko ipapakita sa inyo yung peeling lotion na ginagamit namin sa Fresh Lab. Okay? So, ayan. So, sahod reveal na, no? Excited na ba kayo? So, ihabol natin guys si John Michael Tenerife. Mami Park, pwedeng pahingi ng CP number po. Yung ahente ng loaf bread. Thanks po. Yun nga po, nilagay ko po sa description sa baba, sa title na sa description sa baba ng video, no? So, pindutin nyo lamang po yung title para makita nyo po. Nilagay ko na po doon yung number ni ahente. Okay? So, Winnie 07, mahirap talaga pag malapit sa kamag-anak ang tindahan mo. Inuubos nila ang paninda. Ayan, si Ma'am Winnie. And then, Princess Sira Store. Princess Sira Store, I feel yung Mami Park. Yung dating tagabantay ko, nahuli ng nanay ko na nag-uwi ng bigas, mga items. Umaalis kasi ako minsan, tapos pinapasilip-silip ko yung nanay ko. Ayun, nahuli ng nanay ko. Kinabukasan di ko na pinapasok. Yun nga yung actually yung isa din sa mga dahilan kaya biglaan nga ako nagpabili ng mga CCTV kasi nga para nga ma-monitor. Kasi meron yung cases scenario na nakita na yan ng isa kong tindera na hindi nagbabayad yung bumibiling ka mag-anak, no? So kaya ano pa kung both kami nawala at siya lang yung naiiwan na baka may napupuslit na items. So, yon. And mahirap din magsalita na kung hindi nga mahuhuli in acto. Kaya, pero dama ko na rin yun, ramdam ko na rin. At nung one time naman na nahuli ko is, I know na. So, kaya, yun. Kaya, nung dumating nung nakaraan na napuno na ako sa sobrang pagpapasensya ko sa lahat ng mga nangyari, sa kabila ng ganoon ay respeto na nga lang yung hinihingi ko hindi pa nangyari na yun, kaya binigyan ko na rin ng huling hatol, no? So hindi ako natutuwa sa ginawa ko kahit sa totoo lang ako naman yung naagrabyado, kaya lang I have to do that kasi or else aabusuhin na lang ako ng aabusuhin, no? So yun, hanggang ngayon nafe-feel kong hindi mas maganda ang pakiramdam ko when it comes to that. Hindi dahil nagigilty ako kasi sinisante ko, kundi dahil sa naawa ako sa sarili ko. Yun yan. No, so, yun lang. So, duties and responsibilities ni Ate Angie, katulad ng kay Ate Ana before, maliban sa nadagdagan siya when it comes to pagluluto. Kasi si Ate Ana, hindi naman marunong magluto, guys. Hindi ko siya talaga naasahan sa pagluluto. Sa totoo lang, ako ang nagluluto. So, kaya, ang mahirap sa part ko noon before, na dumating si Daddy, dahil hindi po pwedeng at hindi tatagal si Daddy ng kung ano na lang yung kinakain, ako talaga nagluluto. Nung di pa dumadating ang Daddy to stay, napipilitan kami na kumain na lang ng kung ano, no? Na kung ano dilata dyan, kung ano madaling iluto, igisa, bumili ng lutong ulam, ganyan. So si Angie hindi nagluluto, hindi kami nagluluto sa tanghali kasi nagluluto si Ate Ning, mas mainam sa amin ang magluto ng mas mainam sa amin ang umorder kay Ate Ning kasi meron ding gulay, kumpleto na, may karne, may gulay. So sa tanghali, free kami pagdating sa ganyan. Unless hindi magtitinda si Ate Ning, yung katapat natin. Tapos sa gabi, mapipilitan talaga kaming magluto. So ang kainaman nun, si Angie nga kasi, pagdating sa kusina, hindi mo yan matatawaran kasi nga marunong magluto, no? At hindi yan mareklamo pagdating sa kusina kasi yun nga yung gusto niya, no? Nag-YouTube pa yan, guys. Ayun. So, yun nga. And sahod reveal. In the history of me being an employer, being a amo, ngayon lang kami nakapagpasahod ng ganitong halaga. And I think this is worth to Angie for me. Kasi ito yung saan kami nag-meet halfway na she's willing to spend 3 to 4 years, almost 5 years to be with us until masettle din namin ang buhay namin, and siya din ay kahit papaano hindi muna siya aalis. So ito yung napagkasunduan namin. So nag-meet kami halfway in this decision kasi sinabi ko din naman sa Daddy, hindi ko compromise, hindi ko commit si Angie kung ang sahod lang niya ay para lang ding nagpapagod siya, no? Kasi napapagod na rin lang siyang magtrabaho, pero
ibig sabihin, makukompensate ng tama yung pangangailangan niya. Kasi, again, single mother siya, may 3 anak, pinapaalagaan sa magulang. So, papaano pa yung paraan sa pag-iipon niya, para sa paghahanda niya sa ibang mga bagay na emergency sa buhay niya at mga anak niya. So, kaya naman, Angie, come here. Hayaan natin sa bibig niya manggaling. Dali. G, ansa ka na? Ano tayo? Dali. Ayan. Dito ka. Dito na nga ako. Ang ganda ng aking Angie, di ba? Ayan ang Angie. Oh, ba't sisingot-singot ka? Uy, sipon eh. Mag-tissue ka. Ayan. G, magkano ang sahod mo ngayon? Magkano ka na ngayon? Salary reveal na ba? Salary reveal na to, no? Dali. 15K po. 15K po. 15K po. 15K po. Para na rin nag-abroad. Oh, 15K. Ay, Mami Park! Magugulat ang marami. Bakit nga ba natin napagkasunduan ng 15K? Kasi nga, nung una pa lang ng pagbabalik niya, sinabi naman niya na habang hindi pa siya aalis, nandito siya sa akin. Pero dahil hindi ko muna siya paaalisin, ano ang magiging mabigat na dahilan para hindi ko muna siya pag-abroadin? Nung mga nakaraan pa, tinatanong ko na siya na kung sakali bang sasahod ka ng 15 or mag-earn ka ng 15 pataas dito sa Pinas, willing ka pa bang umalis ng Pinas, mag-abroad ulit? Sabi niya siguro parang hindi. No? Ano mo? Bakit? Okay ba sa'yo yon yung doon tayo hanggang doon lang kasi din ang kakayanin namin sa ngayon? Okay sa'yo yung sahod mo? Of course. Ha? Dito nga lang meron ganyan. Oh, diba? Dito lang daw may ganon. Alam mo ba kung bakit? Kasi si Angie katumbas ay 10. 10 slow na tindera. Literal. Kung kukuha ako ng 3 slow na tindera, at hindi mo mabubwisit ka araw-araw, mas gugustuhin ka na kumuha ng isa. At least hindi magulo, no? So, Angie, yung 15,000 ay 500 a day pumapatak. So, ibig sabihin, dinaig mo pa yung mga nagtatrabaho dito ng below minimum. Below minimum ka kung titingnan natin sa talagang pumasok ka ng kumpanya, but sa trabaho na meron ka na ano ngayon, sa tingin mo ba worth ka doon? Lakasan mo. Patunayan mo sa akin na worth ka sa 15K. Sa tingin mo ba worth ka sa 15K? Malapit pa sa mga bata eh. Kaya yun din yung ano. Ano pa ang masasabi mo? Gulat ka ba? Naalala ko before, di ba? 7K ka nag-start. Nung akala ko ang magiging buhay namin, mapupunta kami ng Canada. Sabi ko, Angie, kapag umalis kami, huwag ka nang umalis. Dahil, di ba, iniisip mo din yung option mo din yung pag-abroad before, di ba? Pangalagaan mo na lang ang meron kami dito sa Pinas and then pag-uwi na, babantayan mo si Mami, di ba? Kayo ang magkasama ng Mami at kung may tindahan, di gano'n, basta kayo ng Mami at sasahuran kita ng 10,000 a month. Sabi mo pa sa akin, umalis ka na te. Di ba? Umalis ka na ngayon. Di ba? Parang umabroad na daw kami, pumunta na kami ng Canada. Kung gano'n lang ba kadali, why not, di ba? Pero ngayon, Jay, after mong mag-abroad ng 2 years, bumabalik ka ngayon, not just 10,000, but 15. Ay! Sunod! Buti pa tawa ka 15. Kung naisip ko, nakakabig ba akong 15? Yung tipong literal na 15K na sa buhay ko. Pero, maayos lang naman na ma-cover up ang aming gastos sa personal. Okay na ako doon. No? So, yan ay talagang pinag-isipan ko. Pinag-isipan na tumuhingi ako ng advices kay Bessie ko sa daddy part. Bago ko in-announce kay Angie yan, finalize kay Angie kagabi, hinintay ko muna ang agree ng daddy. No? So, yan. 15K, no? Libre na lahat. Pagkain, tapos amin siya nakatira, no? So, ano man, babakap tayo sa buhay niya, syempre, kahit papaano. Bilang katuwang natin dito sa hanap buhay. No? Ayan. G, pakain ka naman. Ano pag medyo yung mga Promoted ka na, tumaas pa sahod mo. Wala pang ilang araw yun, From 9K to 15K agad, Totoo naman, Tawa siya. Biruin mo from 9K to 15K, kamusta ka naman dun? Tapos, G, tawag dito? Kaya lang, ngayong buwan, kasi ngayong buwan, 9K nga siya, ngayong December. Kasi, bago pa nagkaroon ng ganyang sitwasyon na mag-iisa siya at kailangan i-raise ang kanyang sahod, nasahod na po niya yung 9K niya. Inunti-unti sa akin. Nung una, bago nandun pa lang siya sa Bicol, nagpadala ng pera. Nagpadala ako 3,000 kasi pamasahe daw niya 1,000. Sabi ko, at least para may maiiwan ka na 2,000 sa mga anak mo bago ka umalis. Yung 1,000 na gagamitin mong pamasahe, hindi ko na pababayaran yon. Regalo ko na yun sa kanya. So 2,000 na lang yung chinarge ko. And then, kinuha na rin niya lahat yung sahod niya kasi kailangan niya magpadala. No? So it's totally okay. Ngayon, pwede naman na siyang mag-advance ng bali for January. At effective na
kagabi pa, na siya ay 15K. So, ibig sabihin lang, papalo na yon sa ano, papalo na sa January na simula, 15K ang kanyang sahod. Kasi settled na yung ngayong buwan niya ng December, no? So, ayun. So, ganun lang, o, diba? Kasarap. Hindi ko pang hihinayangan yung pagpapasahod ng ganun kung nakikita ko ang galing sa trabaho. Hindi ko tinitipid ang mga tindera ko. Hindi ko tinitipid ang kanilang sahod. Kasi ang katwiran ko, hindi lang tiwala, hindi lang galing sa trabaho, yung ugali pa pati, no? At yung mga extra skills nila. Marunong magluto si Angie, hindi mo mapagrereklamo sa kusina. Hindi ko narinig yan kahit kailan nagreklamo ever since na naging andun yan sa dati kong tindahan. Hindi yan talaga nagreklamo. Pero talagang nagsabi siya na kailangan niyang umalis kasi para mas matugunan niya, kailangan niyang lumipad para sa future. So, kaya hinayaan kong lumipad. So, isa sa maganda kasi nangyari naman kay Angie. Kala ko nun kasi, nagtampo ako dyan eh. Kasi sabi ko, nakakatampo siya, di ba? Sabi ko ganun. Kasi, kala ko, hindi siya nagpaalam. Kasi sabi ko, sana man lang, nagpaalam man lang siya sa akin na yung for the final ba. Yung pala, nung araw na aalis na siya, and may maleta daw siyang dala-dala. Sarado kasi kami pa noon. Umagang-umaga daw yon. Pupunta siya sa akin para formal na magpaalam. Sarado daw ako. So, kaya sarado pa. Kaya hindi niya nagawa. No, nung malaman ko, nagkaintindihan na kami noon, nasa abroad pa lang siya. Talagang bago pa lang siya tinanong ko na yan dati pa, bago pa yung kontrata niya matapos, kung gusto niya bumalik muna sa akin habang kung hindi pa siya makakabalik agad ng abroad. At hindi naman siya nagbigay sa akin ng pangako, sa totoo lang. Hindi niya ako binigyan ng pag-asa. Hindi niya ako pinaasa. Pero, sabi ko, just in case na magbago ang isip mo at just in case, magsabi ka lang. Kasi, I'll try my best na magkaroon siya ng spot dito sa pamumuhay namin, dito sa amin. So, yun nga, kaya nga nung nag-text siya, hindi na ako nagdalawang isip, no? Nung araw din mismo na yon, nagpadala ako ng pera. Talaga, yun yung maganda, no? At ang bilis ng aming pag-uusap, no? So, maraming salamat talaga kasi gumagawa si Lord ng paraan ng dahilan para mangyari ang lahat. So, laging pinapaalala sa akin ni Beshi, alam mo naman na may nangyayari ang isang bagay kasi nililid ka niya para makapag-desisyon ako ng mas tama, mas mabuti at mas nililid niya ako sa mas blessing, no? So, salamat Beshi, no? Kasi syempre, mahirap sa akin yung desisyon. Sa totoo lang, mahirap sa akin yung desisyon na magpapaalis ako ng tindera. At mahirap sa akin yung maghihiwalay kami ng hindi maganda. However, with my support system, my family and my Beshi, to make these decisions, sa ngayon, napakalaking bagay, no? So, I'm looking for days and mahabang panahon na pagsasamahan namin ni Angie. Kasi, kung sa 3 years, nakita natin okay na, 3 to 4 years, at it's about time. Kasi 31 years old lang si Angie. So, sabi ko, sa 34, 35 mo, pwede ka na siguro makalarga nun. Siguro by that time, settled na tayo, ayos na tayo. At kung magagawa natin, kahit pa paano, magkaroon ka dito ng property, nang sa ganun ay magkaroon siya ng sariling buhay niya, no? Kasi yun yung ayoko na nagtatagal sa akin ng empleyado nang wala man lang napupundar, wala man lang na-achieve, yun yung ayoko, no? Tulad din before, si Angie, bago umalis G, may customer ka? Tara dito. Dali. Alala ko nun. At least kahit paano ngayon ano nga ba yung napundar mo sa akin noon, nung 7,000 pa lang ang sahod mo sa akin? Dito ka lang ka dito. Yung washing, yung dryer. Isang taon lang siya noon, 7K sahod. Ano pa? Yung ano ba yung sinasabi mo? Yung TV na binili mo sa kapitbahay. O diba guys, paano magkaroon man lang. Maliit yung sa totoo lang ang 7K ay maliit para makabuhay. Pero somehow, no? Kasi that time naman, kasi may asawa ka pa noon. Ano? Katuwang ba o? Katuwang ba? Hirap siya sa buhay kasi mas madalas walang trabaho yung asawa niya. Paano sila mabubuhay ng 7K? Diba? Isipin mo nga iyon. Tapos, nangungupahan pa, no? Plus stress. Wag na natin palalimin at pang maalaala mo kaya na istorya din ito. So, ngayon, siguro naman doon na tayo sa mas mataas na goal para sa kanya. And, titingnan natin, no? Kasi, sa ngayon talaga, sa tanongin kita, huwag tayong magsisinungaling. Ayoko maiyak pa yata ako. Walang hiya ba akong amo? Siguro kung naisip mong bumalik sa akin, hindi naman siguro ako kasuka-suka. Ha? Kung walang hiya ka din, hindi na ako bumalik. Sa bait ni Angie. Sa bait ni Angie, no? Siguro, naiiyakan lang ako kasi baka mamaya may pagkukulang din ako sa inyo. No? Na baka masyado din akong naging strict na ba? Or masyado ba akong mahigpit? Paano ba? Mahigpit, oo, pero there goes. Totoo na, ano. Siguro naman mahigpit lang ako tungkol sa hanap buhay, tungkol sa trabaho nyo. But the rest naman, wala naman akong, Hindi naman ako dumating sa puntong minumura ko kayo.
napapasigaw ako, napapataas boses ko. Sigaw? Nasigawan na ba kita? Parang taas boses lang, no? Doon, sa ano? Sa pasong kalabaw. Sabi ko nga bumait-bait. Langya ka. Binuko mo pa ako, bumait-bait daw ako. No? Talaga? Ba't ba ako laging stress noon? Puyat? O sadyang gano'n naman talaga ugali ko. Hindi naman pwedeng magpaka-plastic kasi gano'n talaga ugali ko eh. Siguro nga gano'n ano. Bumait na daw ako ngayon. Kasi nga alam niya toyoin ako eh. Pero, siya lang yung nakapasad na kauna-unahang kasama ko, assistant ko, na na-tolerate yung init ng ulo ko. Yung hindi sumasagot. No? Pero hindi ibig sabihin pasok dito ganyan, hindi. Kasi marami naman tayong mga magagandang moments na nagawa doon, di ba? Kung tutuusin talaga, hindi rin natin pwedeng kalimutan kung saan tayo nanggaling eh. Kasi yun yung i-reminisce natin kung saan tayo nagsimula. Kaya nung naging kumpleto tayo ng birthday ni Austin, tayong magkakapit-bahay, ang sarap ng feeling eh, no? Kasi, na-feel mo ba yun? Parang maiyak ako noon eh. Kasi, Yung dating taga-pasong kalabaw. oo, pasong kalabaw, ano? Na, after ilang years, ikaw lang pala hihintayin namin para makumpleto eh. Kumpleto kami talaga, guys. Lahat yung kaming magkakapit-bahay, sila Joshua Ann, si Cheche at saka si Jovi, si Ate Angie, tapos mga bata malalaki na, no? Ganon, grabe talaga. So talagang nakakatuwa, nakakatouch talaga. So maraming salamat talaga sa Panginoon, ano? Talagang kapag ka talagang genuine yung pagiging samahan nyo as like familia. Ano kayo? Darating yung araw na isang araw magkakabuklod kayo, magkakasama-sama kayo. So sobra akong masaya kasi nga nakumpleto kami ng birthday ni Austin. So yon, and yun lang po ang pwede kong i-share sa inyo sa ngayon. At syempre tungkol pa rin sa hanap buhay at learnings ang ating tututukan. So mag-ano lang kayo dyan. Kagabi nga pala guys, may mga tinuro ako kay Angie. Angie, isa pa sa ituturo ko sa iyo. Marunong ka sa computer? Gaan. Hindi gaano. Pero marunong ka mag-operate ng computer? Kasi dati ko na uso pa yung Sa laptop? laptop. Oo. Ang gagawin naman natin kay Angie, dahil ito naman si Kauri ko, hindi ko din maaasahan. Tuturuan naman natin ngayon sa paunti-unti nung mga office na gawain. BIR, pagre-resibo, mga kung ano-ano. Kasi G, kapag ka nangyari yung ating plano in 2 years time or in 1 year time, pagdadaanan mo rin yun. So, kaya kailangan mong malaman yung mga simple basic office stuff na ginagawa. Legalizations, customer, paano kumuha ng customer, kumontak ng customer, paano makipag-deal. Lahat yun tuturo ko sa'yo. Ibig sabihin nun, dapat, kapag dumadating na tayo sa mga ganong panahon na tipong ibig sabihin nun, may papalit na sa'yo yung ibang magtitinda dito. Kasi gusto ko siyang matutong magnegosyo, guys. Kasi baka, kung darating man sa puntong babalik siya ulit ng abroad, ang gusto kong mag-set sa mind niya, pagbalik ko, negosyo ang papasukin ko. At hindi yung mamamasukan ako ulit pag wala na akong pera. Diba? Yon ang maganda dapat na gawin. Yung pagbalik ko, may ipon ako, kailangan i-invest ko to sa negosyo. Hindi yung hihintayin maubos ang perang dala-dala at saka ulit mag-a-apply pa abroad or kaya naman ay mamamasukan muna ako habang naghihintay ako na habang may pang-requirements ako pa abroad. Diba? Dapat ang kailangan maging mindset niya, pagbalik ko, kung sakali man babalik pa ako ng abroad, negosyo ang papasukin ko. Since may background na, kailangan matuto na ngayon pa lang. Para hindi na mahihirapan mag-adjust pag bumalik galing abroad. Kung makababalik pa ng abroad. No? Kasi syempre, kailangan malaman niya kung paano ang formula or paano ang gagawin, paano pumapasok sa negosyo. Bakit ba ginagawa to? Ate, ano ba tinuturo ko to sa kanya? Ganyan. So, kaya po gusto ko si Angie kasi madali siyang turuan. Kahit madali siyang makagets. Hindi ako na-stress. Ganon, literal. Yon. So, congratulations sa ating ate Angie. And this is Mommy Park and this is Team Park G. Ay, hindi na alam. Fighting. This is Mommy Park and this is Team Park G. Wala kahit kailan talaga to sa vlog dati pa. Walang malamig na ako. Sprite lang. This is Mommy Park and this is Team Park G. Fighting, ganun. This is Mommy Park and this is Team Park. Huwag na nga guys, walang kakwenta-kwenta talaga si Angie kahit kailan dun sa. Pag ganyan kami, no? Ganyan talaga siya, no? Pero, mahiyain masyado. Support. Bye!